Mga advice lang po sa mga overseas na nagtatrabaho malayo sa pamilya. Ako po naging mali po ang aking desisyon. Nung nasa abroad po ako, hindi ko inisip na mag-ipon para sa sarili ko sa aking pagtanda. Isang magandang araw sa lahat mga kababayan, mga ka-OFW, isa ka bang OFW? May mga magulang kang OFW. Samahan niyo ako at panoorin ito at huwag kalimutan magbigay ng comment, reaction sa baba. At isang ginang nga ang nagbigay ng saloobin na dating isang OFW nga nung nandun pa siya sa abroad ay hindi niya naisip mag-ipon para sa kanyang sarili. Of course, ang iniisip niya lagi ay kapakanan ng kanyang pamilya, mapag-aral ang kanyang anak. Dahil lang isang OFW ay napakahirap po talaga. Dahil ako ay bilang isang OFW, naranasan ko rin yan. At madaling magsabi na kailangan kong mag-ipon, ganito, ganyan. At sa katotohanan ni isang OFW, hindi madali, hindi pinupulot ang pera. So samahan niyo ako, panoorin natin. Pero bago ang lahat, ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. There we go, roll up muna. Please support my channel, like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. Thank you. Mga advice lang po sa mga overseas na nagtatrabaho malayo sa pamilya. Ako po naging mali po ang aking desisyon. Nung nasa abroad po ako, hindi ko inisip na mag-ipon para sa sarili ko sa aking pagtanda. Hindi wala po akong SSS. So nung nandyan po ako sa abroad, lahat po ay pinagkatiwala ko. Pinadala ko pagpapagawa ng bahay at kung ano pa po mga kailangan dito. So dumating po yung panahon na hindi ko na po kaya at ako po na-terminate within 2 months. Ang nangyari po, umuwi po ako na wala pong sapat na pera. Pagkaraan ng 1 taon, naubos na po yun. Hanggang sa magkasakit ako, ni gamot hindi ako nabilhan. Kaya napakasakit po talaga. Kaya ang sinasabi ko lang po na mali ko noon, hindi ko pinaghandahan ang aking kinabukasan sa pagtanda para hindi ako parang kawawang hinihingi. Pag nagkakasakit ako, nandito lang ako nakakulong sa kwarto. Minsan umiiyak na lang ako sa maling desisyon. Hindi ko po naman po masisi yung anak ko lalaki. Minsan may trabaho, minsan wala. Yung anak ko naman babae, nakadalawang kurso, asawa agad. Yung hindi mo mahingan ng tulong dahil laging sinasabi ibig. So ano pa po ang aking magagawa kundi pagtiisan ang aking buhay na ganito. Nasa hirap at sa ginhawa, may sakit o wala, ay nagpipilit pa rin kumayo para kahit na konti, meron akong gastusin para sa sarili ko. Ito po ang aking ipapayo na sana mag-ipon po kayo para sa inyong pagtanda, para hindi po yung parang kawawasan. Kagaya po ng mga nangyayari sa akin o sa iba pang mga OFW. Unang-una, bawasan niyo po yung laging nagpa-package. Kasi po unang-una, nabibili naman po lahat dito sa Pilipinas ang mga bagay na yun. At saka sa bagahin na lang po ay mahal din ang mga pangbayad, di po ba? Kaya, ang dapat lang po natin iwasan ay yung mabigay, dapat limitahan, at ganun din po na dapat lahat po ng resibo ay itago nyo upang sa pagdating ng araw ay makikita nyo ang mga ebidensya kung saan napunta ang inyong mga pinaghirapan. Kagaya po ng sa akin, wala po akong makita. Ang bahay ko unfurnished at talagang nakakadismaya po ang aking nadatnan. Tapos ngayon po, ako po ay naghihirap lalo ng aking kalooban dahil sa nadismaya po ako sa aking nadatnan. Pagkatapos po, ang relasyon namin ng anak ko ay di maganda. So ayun nga mga kababayan, mga ka-OFW, yung hinahing ng isang ginang na dating isang OFW. So magbigay tayo ng comment reaction bilang isang OFW. Totoo yan na bilang isang OFW, kapakanan ng pamilya ang iniisip ni isang OFW. Kung yung isang OFW ay matino, talagang lahat ng kahit walang matira sa kanya, basta may bigay niya yung kapangailangan ng mga kanyang anak, kanyang pamilya, pag nagpapaaral ng mga anak. Sa totoo lang, walang naiiwan ni isang OFW kung ni isang OFW ay ordinaryo lang. At ibig kong sabihin ay yung sweldo ay yung, sabihin natin na minimum wage, di ba? Kasi hindi naman lahat ng OFW ay malalaki ang sweldo. Sa pagkakaalam ko, sa aking obserbasyon, OFW ay mas marami yung sinasabi natin na, sabihin na lang natin na minimum wage ang sweldo. Yun nga yung sinasabi ng mga iba sa social media na mag-ipon kayo para sa yung kinabukasan, o ang daling sabihin yan sa totoo lang. Paano kung ikaw ay isang OFW na nagpapaaral dahil gusto mo rin bilang isang magulang
gusto mong matulungan yung mga anak mo, mapag-aral mo, of course, pagkasweldo niyan, kung anong kailangan ng pamilya mo, talagang papadala mo yan kahit na walang matira ni OFW sa para at alang-ala lang sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak, sa pamilya. May maibigay lang. Sabihin na natin pagkasweldo ng OFW, papadala natin yan. Minsan kulang pa, umuutang pa yan. Pa-comment below kung mali ako. Kung andyan na tayo na kailangan natin talagang mag-ipon, pero napakahirap din mag-ipon. Dahil nga ang prioridad natin, kung nag-aaral yung mga anak natin, ay sila. Talagang buhos tayo sa kanilang pag-aaral. Sana naman yung mga anak ng isang OFW ay pangalagaan nyo yung paghihirap ng iyong mga magulang sa ibang bansa dahil hindi pinupulot ang pera dito sa ibang bansa. Napakahirap, napakalaking sakripisyo ang ginagawa ng isang OFW dito sa abroad. Isipin nyo na lang, birthday, wala yan, nasa trabaho. Mga holidays, di ba? Christmas, New Year, minsan nasa trabaho ang mga OFW niyan. Yung pangungulila sa inyo, isang OFW, napakahirap. Tapos, yung ibang OFW, parang, yung sabi nga niya, pag wala ka ng pera, ay wala ka na ring halaga. Sana ito ay maging aral sa mga may magulang na OFW na tulad ng sabi ko, hindi pinupulot ang pera dito sa ibang bansa. Napakahirap kitain ni isang OFW, alang-alang sa yung pagmamahal. Talagang binubuhos lahat niyan. Ito nga napakasakit yung sabi nga ng isang ginang na pag-uwi niya, wala rin siyang makuhanan ng tulong sa kanyang anak. Sabi nga niya, yung isang anak ng babae na nakadalawang kurso, hindi rin daw malapitan. Yung tapos ang anak niya ni lalaki, hindi na daw masisi dahil minsan may trabaho, minsan may wala. Talagang napakahirap. Kaya kung kayo, tulad ng sabi ko, kayo isang anak na isang OFW, pangalagaan nyo ang pinapadala bawat sentimo ng iyong magulang kung sila ay OFW. Kahit hindi OFW, pangalagaan nyo yung kanilang mga paghihirap, sakripisyo, at sana balang araw kung yung mga magulang nyo ay wala ng trabaho, sana kung meron kayo ay bigyan nyo rin konti kahit papaano. Kasi nga, nung kalakasan pa ni isang OFW, kung tulad natin itong ginang na to, itong ali na to, sabi nga niya kapag may sakit siya, nagkukulong na lang daw sa kwarto kasi nga di makabili ng gamot dahil may edad na. So, sana yung mga anak dyan na magulang isang OFW o tulad sabi ko kahit hindi OFW, sana marunong kayong lumingon. Tignan nyo yung paghihirap, sakripisyo ng iyong magulang dahil tulad ng sabi ko, hindi pinupulot ang pera dito sa abroad. O sabihin na lang natin na depende sa isang OFW, di ba? So, marami sigurado talagang makakarelate nito yung mga katulad ko. Ako ay isa ring OFW. Talagang napakahirap mag-ipon. Dahil tulad ng sabi ko, nakapokus tayo kung ang anak natin ay nag-aaral, di ba? Kailangan natin ibigay yung kanilang mga gastusin na kahit mag-ulam na kami ng itlog, noodles, lalong-lalo na pag nasa kalagitnaan na ng buwan, wala na. Totoo yan. Hindi ko nilalahat na ang mga OFW, pero sigurado ako, 100%, maraming OFW na talagang nagtsatsaga, nag-uulam. Itlog yan, di mawala ng itlog yan, noodles. Sigurado. Pa-comment below. At tulad sabi ko, disclaimer lang po, hindi ko nila lahat, pero marami yan. Lalong-lalo na yung mga, tulad sabi ko, yung mga OFW na ang kanilang sweldo ay, sabihin na lang natin na minimum wage o kaya below minimum wage. Dahil tulad sabi ko, hindi lahat ng OFW ay matataas ang sweldo. Isip lang ng mga kababayan natin sa Pilipinas, kapag isa na sang OFW ay napakarami ng pera. Depende yan po sa trabaho. Hindi po lahat. Yan yung mindset kasi ng mga nasa Pilipinas. Dahil isang OFW, marami ng pera. Hindi po. Totoo yan. Kaya, yung naririnig natin na kailangan natin mag-ipon, napakahirap po yan. Nandun ako kay Madam, yung kababayan natin na pininto niyang kalagayan. Of course, talagang napakahirap. So, sana ito maging isang aral sa mga kapwa kong OFW, mag-ipon tayo kung mayroon.
di ba? At dito nga dahil sa social media, marami na tayong natutunan, marami tayong mga experience, karanasan. Pag isang OFW ay nagpurkod na ay ang dami niyang na nararanasan na hindi maganda. So sana yung mga anak ng mga OFW dyan ay kapag yung magulang ay wala ng pera, wala ng trabaho, sana ay kapag kayo ay may trabaho, sana lingunin nyo rin naman yung mga magulang na nagsakripisyo para sa inyo, sa inyong mga pag-aaral, mabigyan kayo ng magandang buhay. At tulad sabi ko, ang buhay abroad ay hindi madali. So paano? Maraming salamat sa inyong pagsama at huwag kalimutan mag-comment, reaction sa baba. At disclaimer lang po, hindi ko nilalahat. Yung sabi ko nga na yung mga OFW ay karamihan, pag nasa kalagitnaan na ng buwan ay noodles, itlog, totoo po yan. Dahil isa rin ako niyan. Hindi ako nawalan ng abasto na itlog at noodles at dilata na rin pala. Totoo yan. So again, maraming salamat sa inyong pagsama at sana supportan nyo na ang channel ko. Pa-like, share, and subscribe. At again, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. At sa someday, pag-uwi natin sa Pilipinas, mas marami tayong may vlog doon. Dahil dito, itong pag-vlog ko na to ay ginawa ko lang as libangan dahil talagang napakahirap, napakalungkot bilang isang OFW. So again, maraming salamat sa inyong pagsama at kita-kits sa mga sunod kong videos.